morning! So ngayon nandito tayo sa Davao Caravan namin, sa Gorgeous Bench Aesthetic. Ay ako po pala si Steve, Master Instructor ng PMU. So tara po! So eto sila, nagmamapping kami ngayon. And then tinuturuan ko na rin sila ng step by step ng proper mapping. And then yung iba, tinuturuan ko na rin ng procedure for microblading.
Malolot, as officially certified as a certified PMU student by Gorgeous Benz Aesthetic and Wellness Spa. I'm 25 years old. Currently, wala pa akong experience pero willing naman akong mag-learn. Kaya registered ako dito. Hopefully, next year, ma-apply ko na at madami akong matututo. Ang mai-advise ko lang is keep learning. Tapos, kailangan din may sipag, tiyaga. Tapos, be yourself. Ganun lang. I'm Melanie Onrubia. Dagang kong na-learn dili lang sa akong work karon, and then wala sa akong work na learn ako dire. So pwede na ako siya i-apply sa akong work karon, and then message ko kay master. Salamat kaayo. Dagang kong na-learn dire. Dili pa perfect pero at least nakuha na nako gamay. Kana lang. Thank you. Micropen, since manual ang ginagawa natin, no? So microblading, manual lang ang ginagawa natin. Hindi tayo gagamit ng machine. Sa shading, pero eto ginagawa natin ngayon, blading. Sa combination, pwede rin tayo mag-machine since nag-microblading ka doon and then nag-micro shading ka rin sa kanya. Then syempre, clean wrap, then pigment. Kung anong pigment ang gagamitin mo sa kanya. Kung dark brown ba yan, medium brown ba yan. And then sa pigment naman, mas maganda, maglalaro lang kayo sa mga brown color. Since Asian tayo, hindi naman totally black talaga yung shade ng kilay natin. So, mas maganda kung mag-i-ista kayo ng pigment, mga medium brown. Basta may shade ng brown, huwag kayong magba-black talaga. Ang black pwede sa lalaki since ang kilay ng lalaki medyo black kung tingnan, di ba? Pero pangit pa rin kasi ang black kasi habang tumatagal, nagi-gray, nagi-green, no? So mas gusto nyo kung look natural pag nagpe-fade siya, mag-brown lang kayo, ha? So ngayon, re-remove ko to. So ang standard mas maganda is mapping muna bago tayo maglagay ng topical anesthesia. Pero ang ginawa natin ngayon, kanina, is nag-anesthesia muna tayo para kahit pa paano, nagpa-process na siya. Since ang anesthesia natin, di ba, ang standard natin is 45 minutes to 1 hour. Depende sa pain tolerance ni client, no? Then, tissue. Mag-gloves na ako para maibabalik ko lang din yung anesthesia sa kanya, ha? Lalabs. Meron kang hairnet. Pwede yun ang hairnet. Then lab ko. Baka masita ako. So makikita nyo sa kilay ni ma'am, ito yung sinasabi ko sa inyo na medyo makapal. Kung nakita nyo, di ba? Ito ang standard. Nakita nyo may sobra agad doon. So need muna nating ahitin muna yan, no? Kasi kung magbe-base ka dyan, kapal talaga ang labas ng mapping mo, no? Kinukuha ko lang uli yung anesthesia para pwede nating maibalik mamaya, no? At para hindi tayo maaksayado rin sa anesthesia. Try ko siya. Ganda ng kilay niya. So, ano napansin nyo sa shape niya? Straight ba siya? Medium ba siya? Soft arch ba siya? Straight, no? Straight. So, walang buhay, straight. So, ngayon, straight, pwede tayong maglaro sa kanya ng soft arch or medium arch. Hindi siya pwede mag-high kasi straight yung kilay niya eh. Pag hinay mo yan, matatamaan yung tail niya, aahitin natin to. So, sa una lang siya maganda, no? Pag once na tumutubo na, hassle sa kanya yun kasi lagi niya nang aahitin yun. So, magbe-base pa rin tayo kung ano yung genre ng kilay niya, doon pa rin tayo magbe-base, ha? Yan, ginagawa ko dyan. So, nakita ko na makapal ang kilay ni ma'am. Linisin lang. Hindi naman lahat aahitin, ha? So, yung kalat lang. Ang way ko ng pag-aahit, pagdating dito sa taas, pababa yung way ko na pang-ahit.
nasa harapan ako, di ba? Ngayon naman, pag mag-ahit naman ako sa part ng baba, dito ako sa likod. Then, banat ako, pataas naman. Ingat tayo kasi blade to, ha? Diyan. Diba, nalinis ko na yung mga kalat, no? Taas baba lang. And then, nakita mo to, medyo may buhok talaga siya dito, no? So, pwede mo siyang ahitan papunta dito. No? Then, ngayon sa kabila naman ako. So, ililipat ako uli ng ibang angle naman. Ahit ako, pababa. Pagdating naman dito, pa-islant naman yung blade ko, no? Ayan. And then, pagdating uli sa baba, pataas naman ang aking pang-ahit. Ito, nakita nyo? Ito talaga medyo sumasalubong talaga yung kilay niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang hindi pantay ang kilay, no? Yung isa mukhang mataas, yung isa mukhang mababa. So, linisin mo lang. Okay? Ayan, yan na nga lang. Okay na, maganda na eh. Pero sa cases niya, ano napansin nyo? Saan ang kulang niya? Tail. Bitin yung tail niya. And then yung ating head. So dyan tayo magmumore ng microblading para mas ma-enhance pa yung kanyang kilay. So pagkaahit ko niyan, ito, sukat ko na ito. Tanggalin ko na yan. Ayaw kasi ng brown, ang tagal niya. Ang hirap niya kumapit. Ito kasi pang lining lang to sa ating sa stroke. Ngayon, start na ako ng mapping. Then, pag kukuha ko ng center ng nose, dito ako sa magkabilang side. Kung pwede dyan, pwede dito, ha? Para makita mo, then, straight lang siya. Then, tingala tayo ng konti. Ayan. Then, ngayon, kunin mo yung center. Ito yung center ng nose niya, no? Then, hanggang dyan. Tapos, balikan ko lang siya. So, ito yung unang pinapagawa ko sa inyo. Center ng nose. Then, ngayon, yung head niya, ito, di ba? Ayan. Then, kabila, ganun din. Dapat same ng lawak, no? Nakita nyo? Yung kilay niya rito medyo pasok. Pagdating dito, parang kulang, no? So, mag-more tayo dito mamaya para mag-same sila. Then, ito naman sobra, pwede nating bawasan para mag-same, no? And then, bababa ko yung aking sinulit. Kasi nga, di ba pagkatapos sa papel natin, anong ginagawa natin? Mas maganda sinusukat natin yung natural na kilay niya para aware din siya. So, ayan lang. So, 42 lang. 42. Di ba ang standard ng Asian is 50 to 55. So, wala siya sa standard. Bitin talaga kilay niya. Makikita pa lang, una pa lang, dulo ng mata. Kulang, di ba? Maganda kilay niya pero kulang siya sa tail, no? And then kabila, hindi ko binitawan, ha? Ito yung 50, 55 nasa 0. So tail talaga kulang sa kanya, no? Then ganun din sa kabila. Kung maglalagay kayo ng 30, kung maglalagay kayo ng 30, kung masyado naman mataas, masyado naman magiging malapad yung connection mo, no? So kung ano lang yung natural niya, eto, nag-ahit na tayo, dito na tayo sa iba, no? Then ganun din sa kabila. So nakita nyo, pantay na nakuha ko na yung haba. Same yan, kasi sinukat natin eh. Ngayon naman, lapad naman. Eto na yun, 0, 5, 10. Diba? Then yung sa arch natin, 0, 5, 10, 15. So, saan natin kinukuha si 0?
aspiring gamer cause I'm 21 years old and I'm from Lalabs Groom Salon and Spa. I'm certified PMU student in Gorgeous Vents Aesthetics. And yung learnings ko dito sa 3 days ko sa training is one of the best is yung Baby Glow, Korean Baby Glow and Korean Baby Blush. Yung Korean Baby Glow is magagamit namin for the future or sa aming salon and spa kasi may plano kami na expand ng aming mga offers and yung mga services namin doon. And may message dito sa Gorgeous Vents Aesthetic Salon and Spa is they will treat you well if you will join our team sa mga trainee and marami ka talagang matututunan and also you are in good hands and I'm also thankful na si Sir Steve or si Master Steve yung nag-handle neto tsaka together with Sir Mark and Sir Gerald sa pag-facilitate ng lahat ng facilitate lang lahat dito sa Davao Caravan. And I'm also thankful sa CEO ng aming salon, si Ate Lalabs Groom Salon and Spa. Yun lang po. Thank you. Good morning. I am Jenly Aberdan. 30 years old from Isulan, Sultan, Kudarat, and a certified SPMU artist. For 3 days intensive training, marami po akong na-learn, especially po sa brows, sa lips tattoo, eyelash extension. Nag-plan po kasi kami na mag-build ng business. Wala pa po kaming salon, pero nag-plan po kami mag-build. So, very thankful po ako kay Sir Vince sa Gorgeous Vince Aesthetic and Training Center. Sobrang dami ko pong natutunan and hopefully magamit ko siya sa business na itatayo po namin. And thank you po sa aming trainer, instructor na si Sir Vince kasi po hands-on po talaga siya na nagtuturo sa amin. Lahat po ng tinuturo niya, mapipick up po kagad namin. At saka, yun po, thank you po. Maraming salamat po, sir. Yun lang po, thank you po. So naalala mo kanina sa papel natin, di ba ito yung 0, yung unang line. Then pangalawang line, ito yung 5. Then ito yung 10 dun sa taas ng kilay. Then 15, ito yung ito yung 0 ko, di ba? 0 ko. Nasaan yung 5 ko? Di ba ito sa gitna? Ito yung 0 ko, ma'am, no? Itong line na to, ha? Hindi ako umalis dyan. Tinaas ko lang siya ng 5. Then ito yung 10 natin, di ba? Tinaas ko siya kanina. Ito yung 15, no? Ito yung 15. Ayan. Tinaas ko siya ng 15. No? Then ngayon, 15 to kita nyo? May shape na siya. Then sa kabila, ganun din gagawin ko. Meron pa naman mga isa pa mamaya sa model nyo. Isa-isa kayong gagawa niyan, i-guide ko naman kayo. Ito, i-demo ko na sa inyo para alam nyo na step by step mamaya, ha? Ito yung 15, no? Yun na yan. 15. 5 to 15. Ay, 10 to 15, sorry. 10 to 15. And then 15 to 5 natin. May allowance. Ayan. Then, aahitin ko na ngayon to para hindi kayo malilito, ha? Kasi sobrang baba ng kilay niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na kung sino yung mababa, siya yung itataas. Kung sino yung mataas, siya yung ibababa. Ha? And then ngayon, magla-lining ako. Pwede ako makahiram ng upuan. Ma'am, pwede makasagot tayo ng konti. Taas tayo ng konti. Tapos ito 10 to 15. Mas maganda binabanat, ha? Kung makikita nyo, lining tayo, hindi siya ganyan kalapad. Ina-aware ko na kayo, umaga pa lang, ha. Hindi siya ganyan kalapad ang outcome niyan. Parang ginawa natin sa lips, di ba? Hindi tayo nagko-connect sa lining, di ba? Doon lang tayo sa loob gagawa. Kumbaga, ang purpose lang ng ating mapping para hindi tayo lumagpas doon, no? Kasi kung magko-connect ka sa lining, talagang malapad ang gawa mo. Pero kung doon ka lang sa loob gagawa, manipis lang.
agad ha. Pag may nakita kayong something na parang nagpapahirap sa inyo, ahitin nyo na agad para hindi na kayo malilito. Kasi nakakalito kasi pag talaga mag-mapping, pag hindi kayo nag-ahit. Soft arch ba yan? Medium arch ba yan? Diba? Kung, eto, ano nakikita niya sa kanya? Soft. Ganyan ako eh. Kung medium, ganun. Soft. Isa-soft ko rin siya, syempre. Hindi naman pwedeng isa yung medium. Yung isa, sino ba yung nagpasa sa akin kanina? Ito. Yung isa medium, isa arch, soft arch, di ba? Then, soft arch ko rin, syempre, para mag-same siya. Lagay ako uli ng anesthesia. Then, babad ko siya ng 30 to 45 minutes, depende sa pain tolerance niya. No? And then, eto, since nakababad na siya kanina, so, nag-mapping lang naman ako eh. Di ba ang anesthesia, pag once na nalagay natin yan, eh, 15 to 30 minutes yan bago mawala sa skin. Oo, mapping muna talaga. Ang standard natin, mapping muna bago anesthesia. Pero ang nangyari kasi kanina, naglagay lang ako ng anesthesia para habang may ginagawa kayo, eh nagpa-process na rin yung anesthesia sa kanila. So ngayon, ibabalik ko to para mamaya kahit 15 to 20 minutes lang, start na ako sa kanya ng microblading. Ina-advance ko na rin kayo sa mga ganyan technique kasi minsan papasok ang client sa atin, sunod-sunod. So hindi naman kayang nagkikilay ka dyan, mag-mapping ka sa kabila. So mas maganda, sige babarang mo muna anesthesia para mamaya i-mapping ko na lang. No? Then babalik ko yung anesthesia. Ang paglagay ko sana sa anesthesia, dab-dab ka lang. Para hindi mo mabubura yung gel pen. Kasi alam mo bakit hindi ko pinopromote sa inyo is medical pen. Si medical pen kasi ang hirap niyang matanggal. Alam niyo yan. Ang nakakatanggal sa kanya is alcohol. Imagine sinugatan mo alcohol na lupa. So, doon ka na lang sa ball pen or gel pen, di ba? Hindi naman siya mabubura. Basta pag maglalagay ka ng anesthesia, ganito lang. Dab-dab ka lang. Kasi pag iyan talagang ni-wipes mong ganyan, mabubura yan. Di ba may proper technique din tayo parang sa lips kagabi? Pero ito, ina-advise lang natin to sa mga client na makakapal ang kilay para makita po talaga natin may improvement sa kanila. So, ang effect nito parang bushy brows. So, alam niyo yung kilay ni Andrea Villantes, yung parang lahat nakataas, ganun po siya. Gloves lahat po tayo ha. Lahat po na ba nandito ng student? Pwede po kayo mag-video mas okay kasi ito is demo po ito. So, ang process nito para lang tayo nagre-reband pero 15 minutes lang tayo. So, kahit pwede natin mamaya siyang iwan uli after lagay ng perm
perming. So, makikita nyo, ang kailangan nating tools dyan is shampoo. Eyelash shampoo kasi siyempre kini-cleanse muna natin yung area bago tayo mag-start. Pero ang demo natin ngayon is for brow lamination. So sa brow lamination, ang kailangan natin dyan is yung firming lotion. So ito yung nakakapag-firm. Parang niluluto niya yung natural hair ng buhok natin. And then, yung ating pang-fixing. Then syempre, kailangan din natin ng glue para mag-fix. Parang ito yung nagsisilbing plancha pag nagre-ribbon tayo. Di ba pinaplancha natin bago mag-straight talaga siya. Ito ang unang gagawin natin. And then, keratin. Si keratin, siyempre, pag once na treated na yung hair, kahit sa hair natin sa buhok, di ba? Pag once na na-ribbon dyan, nagda-dry yan. So, kaya kailangan natin ng keratin para mag-smooth siya and then mag-shiny. So, pagkatapos noon is ating cleanser. So, cleanser naman, ito lang naman para makatanggal lang siya ng glue na nilagay natin since ito ay malagkit sa balat, no? So, ito lang kailangan mo, firming, fixing, and then keratin, then cleansing, no? Then brush. So, start na ako ng procedure. Madali lang naman ito. So, mas maganda, wipes muna natin yung area ng kanyang brows. So, kaya ko siya kinuhang model since ang ganda ng kilay niya. Makapal. So, makikita nyo talaga yung improvement. Napicturan nyo na ba yung before? Mas maganda, picturan nyo yung before ngayon. Isa-isa. Since syempre, papasok si client sa inyo, mga nakakilay pa yan. Minsan, waterproof pa yung pangkilay nila, di ba? So, mas maganda, niwa-wipes muna natin. And then, shampoo. Ito yung proper sanitation ng brows. Kahit sa mga pagla-lash lift, pag-eyelash extension, mas magandang nag-start muna tayo ng proper sanitation, ha? Ayan. And then, brush. Kasi minsan nga, yun nga, papasok sa'yo, nakakilay, minsan naka-brow gel pa yan. So, kailangan may shampoo. Brush lang natin. Then, ito dapat hindi siya pwede sa may mga allergy. So, ito naman hindi naman siya pwede naman siya sa mga may keloid kasi hindi naman tayo nagtatato dito. Nag-aano lang tayo, nagpe-perm lang tayo ng kilay. Then, ganun din sa kabila. Then, spoolie lalabs. Spoolie. Yan. So, pag na-brush mo na, wipes mo uli. So, pag once na dry na, brush lang natin pataas. Ayan. Then, kahit 80% dry lang, okay na yan. Or may mga fan kayo na mga mini fan, pwede yan. So, sa spoolie, medyo gentle lang tayo gawa ng medyo sharp siya, ha? So, dry na. Then, ang unang gagawin ko dyan, ito na yung pang-fixing natin, no? Glue. Sino mga nag-brow lamination na sa inyo? Ayan. Alam na ni Ma'am to, no? So, ang paglagay nito, medyo mabilis. And then, suklay tayo agad. Jawa na mabilis siyang tumigas. Pag tumigas na siya, mahirapan na kayong i-blend yung kanyang hair. Huwag kayo masyadong marami maglagay. Yung sasakto lang. Then, spoolie tayo. Spoolie muna tayo, ha? Ayan. So, since ang virgin pa yung kilay mo, ma'am, hindi ka pa nagpa-brow lamination dati. Mag-fix doon. Then, clean wrap, be. Pwede ako makahingi ng clean wrap. So, kailangan hindi siya lumalaban, ha? Makikita nyo, ayan, no? Sumusunod na siya, no? Habang tumatagal, nagtatry na siya. Iba yung look niya, parang dumami lalo yung kilay niya. Then, add lang kayo pag parang medyo may lumalaban. Since eto si Ma'am Virgin yung kilay, talagang lalaban talaga yan. Palaban ng kilay niya. Okay lang, ma'am. Wala nang mahapde. So, ayan na. Nag-fix na siya, no? So, ginagamit ko rin yung dulo ng spoolie para mag-fix siya sa balat. Dumikit, no? Ayan ang technique ko. So, matitrigger yung skin niya, no? Nagpupula na yan. Then, clean wrap. So, eto muna siya para fix tayo. So, same lang din kung ano sa kabila, ganun din yung gagawin nyo. Huwag nyo munang lalagyan pareho kasi pag
di nyo na suklay agad yan, wala, matigas na yan, mahirapan kayo. So mas maganda tapusin nyo muna yung isang part bago kayo lumipat sa ibang side. Ang sarap i-pro lamination ni ma'am kasi makapal. Lumalaban pa yan pag ganyan. So pag ganyan, add ka lang. Kahit anong suklay mo, kahit anong ano mo, lumalaban talaga. Add ka lang ng ano, pang fixing. Ayun na. Maganda na siya. Dun sa makikita nyo ngayon, nililift lang natin. Mamaya natin sisipan yan. Sisipan pa natin yan para mas umayos pa siya. Tinataas lang muna natin lahat. Hi, I am Rufa Joy Hangalay, 21 years old from Bansalan, Davao del Sur. And ang na-learn ko po dito, Cancer Vince is BB Glow, BB Blush, and Basic Facial. At marami pa din yung mga microblading, micro-sheathing, at eyelash extension. Tapos si Sir Vince is napakabait. Yung habang wait lang. Wait lang. Si Sir Vince is napakabait po. Tapos tuturuan ka po niya kung anong proper ng paggamit or yung basic facial is napakagaling din ni Sir. Tapos napaka hands-on din ni Sir. Kaya maraming salamat din Sir dahil sa'yo ay hindi ako hindi ako nagsisisi na dito ako nag-training. Tapos ito po is napaka-special po to na course na SPMU kasi pwede na ba na siya mukhang makat na siya, no? Okay. Yung course po nito is maraming tulong po sa akin kasi ito po ay sa future ko po na before po is 2021 is nag-eyelash extension na po ako hanggang ngayon. So gusto ko pong mas madami pa yung service ko at saka may mini studio na din ako. So siguro soon maging ma-achieve ko tong lahat ng tinuturo ni Sir. At yun lang. Hi, I'm Saima G. Lumagan. I'm from Cotabato City. At nag-search talaga ako ng mapapag-trainingan about aesthetic and about sa mga pangpaganda since may salon and spa kami. So, ang mga na-learn ko lang naman sa loob ng pang-day 3 kasi kami ngayon, lip pigmentation, sa mga lashes, sa eyebrow, baby glow. So, talagang magagamit namin siya in the future kasi ito yung trend ngayon, ito yung mga ginagamit at mga laging maraming nagpapaganda sa salon namin. So, kailangan talaga namin ito. And ang message ko lang kay Sir, sobrang thank you kasi big opportunity ito sa amin bilang naghahanap kami ng mga legit na nagtuturo at hindi lang basta-basta yung mga matututunan namin dito. So, thank you so much sa opportunity na to na maka-join kami sa training na ito. So, yan lang.
tayo Barbie. Mm. Kanya-kanya namang brand yan eh. Ito kasi yung brand niya parang Barbie ang may-ari siguro. So ayan, kuha akong amount. Konti lang, matapang po ito ha. Hindi kailangan madami maglagay ha. So eto kaya na ako kumuha ng madami para sa kapila niya rin, no? Oh, sa lash lip same din. Siya sa diretso. So focus ka lang dun sa taas. Hindi mo masyadong iaano sa may bandang roots, no? Baka magputol naman yan. Then ito, bawal siya ng overtime ha. So ito is depende sa texture ng hair. Kung ang hair niya medyo manipis, napansin nyo, so ayun lang 8 to 10 minutes mo lang siyang ibababad. Pero kung medyo makapal katulad kay ma'am, kahit 10 to 15 minutes mo siyang ibabad ha. Oo. Magkukulot, then magda-dry. Matatansya mo rin yung dami ng lagay ng gamot mo, and then yung time, yan, importante yan. Hindi, mag-microblading muna ako sa iba. Ganyan, na siya. Ganyan, start na ako ngayon. Pinaka-standard na yon. Pero kung manipis, mapapansin mo na manipis na kilay eh. May sample pa kayo manipis kilay. Katulad nito kay ma'am, medyo manipis yung hibla ng buhok niya. Lumalambot na. Check mo. Pagkatapos ng 15 minutes, check mo muna. Kung wala nang lumalaban, carry na yun, pwede mo nang tanggalin. Then, mag-proceed na tayo ng number 2. So, ito, start na ako ng 15 minutes lang dito. 10 to 15 minutes, mamaya i-check ko siya after 10 minutes. Then, kung hindi pa luto, pwede ako mag-add ng 5 minutes para maging 15. Same lang din. Same procedure lang din. Ito, kahit umalis na siyang may ganito. Mamaya i-demo ko rin yan. Pero ito, nakababad lang muna siya, ha?
Good day, everyone. By the way, my name is Kunchit Coste, for short Con, and I am 26 years old, and I am from Isulan Sultan Kudarat under Himalayan Beauty and Wellness Spa. And I am a certified PMU artist under Gorgeous Vans Aesthetic Training Center by Master Steve, and together with his staff. And I have a lot of learnings in this training, and I think I can bring this to my workplace, which is Himalayan Beauty and Wellness Spa. And what I've learned is you need to have a focus. With that focus, you can become a good or best PMU artist. And my message to Sir Steve is thank you for the learnings that he gave to us and dedication, and especially to Ma'am Lalabs for the guiding us also. That's all. Thank you. Hi, hello. My name is Laika Uy. I'm 32 years old from Davao City. I'm a student of Gorgeous Business Aesthetic and Training Center. Sumali po ako sa caravan na ito para po maraming magkaalam po paano po yung like lip pigment, like blush, eyelash extension. And about po sa 3 days na training po namin, ang nabetan ko po is ang lip pigment. Nagets ko kaagad. And thankful po din kami kasi nagpunta si Sir Vince dito para matutunan kami. And yun lang po. Thank you.
Good day everyone. So I am Jonali de Guzman from Isulan Sultan Kudarat. Actually, I am connected at DepEd. So, nag-enroll po ako sa course na ito because I want to continue my passion kasi dati pa po naging passion ko na ito. Since college po ako, I start doing hair and also in manicure and pedicure. So, nag-enroll kami dito ng kapatid ko para ma-enhance din yung learnings namin, matuto paano mag-brows, especially sa microblading and micro shading, sa liner, and also the lip tint. So, ang masasabi ko po is marami po akong natutunan sa 3-day or 4 days at training po na ito kasi nga po yung mga knowledge and strategies, techniques na kailangan namin malaman sa especially sa brows is nakuha po namin dahil po sa tulong ni Master Vince. So, ang masasabi ko lang po sa aming trainer is very responsible po siya, accommodating, especially po. Hindi po kami nag-meet ng personal nung una, pero he always give me the best option na pwede ko pong makuha at pwede ko pong ma-avail sa kanya. So siya lang po yung master or yung trainer na nag-offer po sa akin ng trainings and promos na pwede po namin ma-avail. So that's why nag-enroll po ako dito sa course na ito. Yung advice ko po at saka yung aking masasabi ko po sa aking mga co-trainers is kaya po natin to, magagawa po natin to, and especially po, nagpapasalamat po ako sa aming trainer kay Master Vince dahil sa mga techniques, strategies na kanyang naituro po sa akin, especially po, naging hands-on po siya sa amin lahat sa mga strategies na pwede namin po makuha at pwede namin magamit in the future. Although teacher po ako, pero I will use it as my sideline. And we are planning po to have our own clinic po ng kapatid ko. So that's all po. Thank you so much, everyone.